walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo syempre, fresh overload ang Mama Sam ninyo. Charot! So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At saka, syempre, sa mga kaibigan natin na nagmamahal dito sa Sam Sam TV. So, syempre, maraming salamat sa suporta na ibinibigay ninyo, lalo na yung mga kaibigan natin na nasa parteng Americas, ayan. So, syempre, yung mga taga-Canada, madalas talaga na tumututok dito sa Sam Sam TV. At saka, syempre, sa mga taga-USA din. At kung saan ka man part sa Amerika. So, maraming salamat sa iyo. At hindi lang yan, syempre, yung mga kaibigan din natin na nasa Australia, talaga naman tinututukan tong Sam Sam TV. Maraming salamat. At saka, syempre, yung lalong-lalo na sa mga taga-Middle East, Europe, ayan. Africa, kung meron man. Pero ito talaga nasisiguro ko, syempre, mga kababayan natin sa Pilipinas, talaga naman tutok na tutok dito. Ayun. So, ngayong araw na to, magkakaroon tayo ng chismis, na ihahatid ko sa inyo ng bonggang-bongga. Chismis talaga. So, yan. So, ito daw. Oh. Bakit nga ba hirap ang Pilipinas na manalo ng Miss World? At saka, sabing ganon, hanggang daw si Madam Julia ang nakaupong honor ng Miss World ay hindi daw mananalo ang Pilipinas sa Miss World. Totoo ba yan? Ako, to be honest, siguro dahil nung una, di ba yung kay Evangeline Pascual, di ba tinanggihan niya yung ino-offer sa kanya yung Miss World crown. Kasi siya yung first runner-up during that time. Tapos ino-offer sa Pilipinas. Tapos sabing ganon, tinanggihan daw ni Evangeline Pascual. Doon daw nagsimula na inayawan daw tayo ng Maury, nung asawa at saka si Madam Julia. Siguro nakukwento nung asawa na parang ang choosy naman ng Philippines, sa mga tipong ganon. Pero sabi lang yun. Wala naman tayong ebidensya. Ako, to be honest, hindi ko nakikita yun yung dahilan. Siguro ang dahilan kung bakit hindi tayo nananalo ng Miss World dahil hindi nila nakikita sa Filipina beauty queens natin ang isang katangian ng Miss World. Alam naman natin ang Miss World ay beauty with the purpose. Iba talaga ang hinahanap nila sa queen. Ang sabi ng ganon, ay nako, basta love ni Madam Julia at gusto ni Madam Julia, siguradong panalo. Ako naman, depende. Depende sa sitwasyon, depende sa candidates, depende sa mga naglalaban-laban. So, talagang si Madam Julia, syempre sa ulo niya na kung sino ang dapat na maging Miss World. But, ganun talaga kailangan beauty with the purpose ka. Kailangan hindi ka mawawala dun sa slogan nilang beauty with the purpose. Ang ibig sabihin nun, hindi ka lang basta-basta maganda. May ganda ka na, pero may purpose ka pang ginagawa. So, kung iisipin mo, madali lang yung pattern niya. Dapat nandoon ka sa category yung beauty with the purpose. Hindi lang yung may ginagawa ka lang na advocacy, na nagpapakain ka lang ng mga bata. Hindi ganun Ang gusto niya yung malalim, yung talagang mabibigyan kanya ng pansin. Ayan, katulad 'di ba nung kay Oppo, Suchata, madaling mapansin kasi yung alam niyo yung inappoint nila si Oppo. So matin ako sa conference nila. Nakuha ko kagad yung purpose Nakuha ko kagad na I think si Oppo ang mananalong Miss World. Doon pa lang sa nila, talagang ramdam ko na, at sinabi ko yun sa inyo lahat, na sabi ko I think si Oppo ang mananalong Miss World kasi may purpose siya Yung alam mo yon, yung malinaw, yung gusto niyang ilatag sa Miss World. At ito yung hindi pinansin ng Miss Universe. Actually, yung backstory na ino-offer ni Oppo doon sa Miss Universe, na kumbaga napansin ng Miss Universe, ang ganda ng story. Kaya yan nakarating talaga doon sa top 5 ng Miss Universe during nung lumalaban siya. Kasi maganda talaga yung purpose. Kumbaga, kung papakinggan mo yung sinasabi niya,
I think kung nasabi niya to sa closed door interview, ang ganda ng purpose ng batang to. So talagang isa siya sa mga mapipili para makarating talaga sa dulo ng competition. At walang duda, kung ikukumpara ko kay Chelsea Fernandez, Chelsea Manalo during that time, it's not about ang galing ng pasarela or ang kabog ng ano. It's about talaga yung purpose pa rin ng girls eh. Ano ba ang kwento mo? Ano ba yung pinaglalaban mo dito? At bakit ka nandito, di ba? Kaya lang, hindi talaga umobra na siyang ipanalo kasi siguro mas nagandahan sila kay Denmark, o baka naghahanap na rin sila ng winner from Europe kasi nga 'di ba parang ang tingin ko iniikot nila yung corona, so parang naghahanap na sila ng winner from Europe talaga. And I think ang gusto nilang manalo at that time siguro from continent from Europe, and then baka babalik sa Amerika. Kasi yan nga, di ba, nanalo si Mexico. Tapos baka ang susunod dyan, ang ipapanalo nila, Africa or Asia. Oho. So, baka ganon. Kaya nga sabi ko, baka sa itong taon na to, si Thailand naman, di ba? So, parang ganon yung ginagawa nila. Iniikot nila yung corona. Pero kung ikaw ay kadapat-dapat nilang ilagay doon sa top 5, talagang malalagay ka like Atisa, di ba? So ako, para sa akin, yun dito kay Miss World, pagdating ni Oppo dito sa Miss World, syempre nagkaroon na siya ng credential na mas maganda na nakarating siya sa top ng Miss Universe. Plus nandoon na ang ganda talaga ng purpose niya. Kaya parang feeling ko, dapat yung pinapadala natin sa Miss World, hindi lang siya basta-basta na masasabi mo popular, maganda, kailangan talaga may purpose. Sabi nga nun ni Megang Yang, ang naging susi niya dito sa yung ipinakita niya yung puso niya, na willing siya na makipagtulungan sa organization. Dapat ganun din nakikita at nararamdaman yun ng organization. Kasi ang nangyayari kasi, katulad nung pinadala natin sila Michelle D, maganda din naman yung purpose ni Michelle D. Pero siguro at that time, merong pang mas maganda ang kwento sa kanya. Kaya, ayun, medyo hirap ang Pilipinas talaga. Dahil isa pa sa mga nakikita ko, para kasi pag nagpapadala tayo ng candidates nagiging Miss Universe ang dating, di ba? Yung parang hindi siya lumalaban ng hindi siya lumalaban ng Miss World Ang ipinapakita niya, Miss Universe yung atake. Ganon. Kaya isa yun sa mga ikinaliligwak natin ng bonggang-bongga. Kasi nakikitaan nila ang mga candidates na ipinapadala natin. Lahat naman sila magagaling pero pang Miss Universe lahat ang atake. So parang hindi nila nasiset yung mindset nila na dapat Miss World yung atake ko. Tingnan nyo si Oppo. Kung ikukumpara, ito na lang talaga si Oppo ang basihan from the universe. So ganito yung atake niya. Pero kasi nagkukulangan sila kay Oppo kasi sobrang parang, alam mo yun, ang lamya nung dating. Pero pagdating sa Miss World, swak na swak yung personality niya na hindi niya kailangan mag-pretend kasi she look like that. So yun, ganun kasi talaga yung galawan ng So dapat ganun din yung nagiging kalibre yung ng atake ng candidates natin, di ba? So katulad yan ngayon, di ba nanood ako ng Miss World presentation nila. Diyos ko, lahat sila, kala mo mga kandidata sa sa Miss Grand. Nagre-remind sa akin, kala mo mga Miss Grand yung mga atake na kembot kung kembot, pasarela kung pasarela. Wala namang pasarela sa Miss World. Isa na rin yun sa mga nagiging mali. Ang mga candidates kasi natin, kung maka-atake, like example, Krishnan Gravides, yung atake niya sa Miss World, parang parang attacking, tawag dito, attacking pang Miss Grand. Yung gown niya, pang Miss Grand. Dapat, alam nila kung paano yung mga gagawin na, alam mo yun, nagmumukhang elegante ka dapat, ang galawan mo dapat, yung ka lang, yung pa-sweet, yung mga ganon. Hindi naman pang Miss International, dapat pang Reyna ka talaga. Actually, si Atisa pwede. Kung meron lang tong mabigat na advocacy, kasi parang feeling ko, si Atisa, yung galawan niya, yung ganda niya, pag inanuhan mo yan, tas dinabitan mo yan na parang Reyna, ay swak na swak yan. Pauline Amalex, pwede din.
Kaya lang, ang babaw lang kasi nung advocacy nila na parang hindi ba kumakabog ng todo. No? So, yung mga ganong beauty na, alam mo yung pang-reyna talaga. Actually, di ba, si Krishna kasi, ayun yung naging kulang sa kanya. Hindi siya pang-ray ng atake. Oo. But looking forward, di ba, sa mga candidates ngayon, malay ninyo, merong isa dyan na pang Miss World at maging Miss World. O, di ba? So, hindi ako naniniwala na hanggat nakaupo si Madam Julia, hindi tayo mananalo. Siguro mananalo tayo ng Miss World kung iibahin natin ang atake, kung gagalaw tayo doon sa sistema na dapat pang Miss World na galawan lang. Ganon. Malay ninyo, itong mga susunod na araw ay makakuha tayo ng pang Miss World talaga. So, dapat alam nyo ni Mr. Arnold, hindi yung parang, ay gusto ko kasi hosting, marunong mag-host. Isa yun sa mga gusto niya. Pero dapat, magbigay siya ng reyna na pang Miss World din talaga at beauty with the purpose. So, yon. So, good luck. And then, let's see kung anong magiging ganap o ano ang mangyayari sa ating kandidata sa Miss World ngayong taon na to. Pero ikaw ang tatanungin ko, naniniwala ka ba na habang nakaupo si Madam Julia, hindi tayo mananalo ng Miss World? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yan! So, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.